Alright, mega love shout out mga kakabsat. Nandito tayo kay Sir Badcaster. Naka-live siya ngayon actually ng house. Ibibigay na kay Remulla ang salin ng Maleta Boy na si Mar Romualdez. Martin Bagman, sino? Bagman, may 500 million assets. Oh, really? O sige, dito muna tayo. NBI, sinecure si Madriaga Ramil. Handa nang ipresenta ang ebidensya laban kay Sara Duterte. Nako po, Sara, tuliro na. Nato po, tragis. Tuliro na si Sara, Diyos ko Lord Rudy. O sige, tuloy. Papasukin si Sir Bad. Harang sa mga agad sa mga bago pasok. Huwag kalimutan mag-like and subscribe mga kakabsat. Okay, pasok Sir Bad. Ako, dalawang harang pa. Ako, nagutom tuloy tayo. Jollibee ba yan? Jollibee nga. Okay, pasok Sir Bad. Buenas tardes. Okay, pasok Sir Bad. Okay na. Pinayin ko na yung background music. Investigation of the House Justice Committee that is hearing the impeachment case against Sara Duterte. The National Bureau of Investigation has already taken action to provide full security for key witness Ramil Madriaga, who claimed to have delivered millions from the security head of Sara Duterte to certain individuals, to include officials of the Office of the Ombudsman. Ito yung si Madriaga, yung sinasabi nilang missing link. Kasi right now, ang meron palang na-establish na house during the last Quadcom and also the Committee on Good Government hearings, na-establish pa lang na meron suspicious withdrawals sa 612 million confidential funds. At ito ginawa nila ng Vice Presidential Security Group detail or head ng Vice Presidential Security Group na si Raymond Lachica at yung isa pa na si Colonel Nolasco, Major o Colonel na Nolasco and Lachica. So ang na-establish pa lang na kinuha nila yung pera at hindi alam kung saan dinala yung pera. Itong si Madriaga will be able to say mula sa bangko, pag withdraw nito sa Land Bank, kinuha nila Raymond Lachica ng Vice Presidential Security Group, and then binigay sa kanya. And then siya, iniwan niya sa parking lot, 33 million ata, sa parking lot ng among other deliveries na ginawa niya. Sa parking lot ng Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin, may inaayos si Sara dyan sa Office of the Ombudsman para hindi siya kasuhan. Kasi syempre, yung Office of the Ombudsman, alam lahat na magkakatiwalian niya. Kaso lang, bata ni former President Rodrigo Roa Duterte or our appointee na si Samuel Martires, na ngayon sinasabi nila ay pinaka-corrupt and incompetent ombudsman to ever head what should have been an anti-graft office, pero mas naging corrupt ang ombudsman under kay Samuel Martires. So, to ensure na magagawa ni Madriaga itong testimony and nothing will happen kasi
As was reported earlier, meron ng attempt sa buhay niya, meron ng attempt para saktan siya, at meron daw reward sa ulo niya. In fact, ito daw ang dahilan na binisita ni Vice President Sara Duterte si Wait lang guys, ako ng tubig. Itong si suspected killer ni Governor Degamo na si former Congressman Arnulfo Teves. So yan daw ang dahilan, because it was Teves ang nag-order ng kill ops literally dito kay Madriaga. That's why may magandang naman tayo update diyan, dahil sabi ng na yung lawyer ni Ramil Madriaga, well secured na si Madriaga ng National Bureau of Investigation. In fact, meron na nakabantay na National NBI agents diyan sa kulungan niya sa Taguig. At sila rin ang mag-escort kay Madriaga from the jail facility to the House of Representatives, kung saan gagawin ni Madriaga yung testimony niya. At in relation to that, ready na ng legal team ni Madriaga yung pinaghahanda na nila, at nandiyan na sa kanila yung mga ebidensya na ipipresenta ni Madriaga sa korte. Siguro ito yung mga video at saka yung mga audio proving, one, very close sila ni Sara Duterte; two, naging security and intelligence official siya ni Sara Duterte; three, close rin siya kay President former President Rodrigo Roa Duterte; four, na naging political operator siya ni Sara Duterte; and five, na nag-deliver talaga siya ng pera for Sara Duterte as bagman ni Sara Duterte. So pakinggan natin itong pahayag ng attorney ni Madriaga, si Attorney Palad. Pero audio lang ipa-play natin dahil I chose Queensland because the work-balance lifestyle. People here are very friendly and welcoming, and also the weather itself, it's like my country. My friends and family felt very happy, and they're very supportive about my decision of studying abroad. And even though it is far, they still understand it. The most memorable experience for me living here in Queensland is when the first time I came in the Filipino festival. It was so great. I tried a lot of foods which is I miss from my country. Galing ito sa DCMM, pero medyo stricto sa copyright ang DCMM, so audio na lang para malaman natin yung update dito sa security, kasi Madriaga must be kept alive. May patong sa buhay yan ng mga kaalyado nila Sara, so everything must be done to protect him. So pakinggan natin to. Kuha lang tayo ng update mula sa kanyang legal counsel. Kasama natin sa ating linya si Attorney Raymond Palad, ang legal counsel po ni Ginoong Ramil Madriaga. Attorney Raymond, maraming salamat po sa paghintay. Good morning po, Christian at Doris. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa inyo dalawa, Doris and Christian. Thank you sa pag-imbita po. Salamat po. Mayroon na pong utos ang House Justice Committee sa House Sergeant at Arms na siguraduhin po yung seguridad ni Ginoong Ramil Madriaga habang siya po ay nasa detention facility. Sa unang pagtanggap po ng information yan, kamusta po para po sa inyo? Kahapon po kami nakatanggap ng formal na invitation doon sa House Committee hearing sa April 14. At nabasa ko nga rin po yung directive ng House na isigurado po yung security during the detention and transport po. So, nakipag-ugnayan na rin po kami sa NBI kung paano magiging setup niyan. And but sa initial na pag-uusap namin po mag-e-escort or baka mismong NBI na mag-transport kay Madriaga
from the detention cell to the house po sa April 14 po. Okay, so pero yung for that purpose lang yun, attorney, para lang umattend siya doon sa hearing. Not specifically na doon na siya mismo malilipat. Para escort lang. Oo, escort lang po. Yung letter po ng House Committee was addressed to the court kahapon na receive ko na nagre-request ang House na payagan ng korte na umattend ng hearing ng April 14 at 10 a.m. po. Pagkatapos po nun, obligado po siyang ibalik dun sa detention cell. Attorney, bigyan niyo nga kami ng ideya. Ano ba yung sinasabi ninyo na mga threat na natatanggap ng inyong kliyente? Well, ano po yan mula po nung mag-report kami sa NBI nung pag-atake sa kanya, that was March 3, hanggang sa ngayong araw na to, hindi na po nag-aalis naglagay na po ang NBI doon ng 24/7 na additional security po papunta doon sa selda ni Mr. Madriaga at ng mga kanyang kasamahan sa selda. Hindi ka basta makakalapit ngayon doon dahil nga may bantay ng NBI. Pero ang negative side naman is that hindi na rin sila basta makalabas, makapagpaaraw, makapag-enjoy na maglakad-lakad doon sa paligid dahil nga doon sa threat na binabanggit ni Madriaga sa kanyang buhay. So, limitado po yung galaw nila. Most of the time, nasa selda po sila. Oo, pero ang sabi ng NBI, paano ang magiging protocol sa ganitong klaseng mga kaso? Sa ganun po, actually, except na po yung nangyayari. Ang sistema po ngayon, mayroon pong NBI na security na naka-station po doon sa BGMP, which is ni-request po namin yon. So, talaga nagtalaga po sila doon ng security para ho additional doon sa BGMP para ho ma-prevent or whatever threat doon sa kliyente po namin. Ganun po yung setup sa pansamantala hanggat nandun po siya sa may annex. So, additional burden po sa FBI yun. Pero at least thank you, sana papasalamat kami sa NBI doon sa mabilis na action nila. Imagine from March 3 up to the present, meron pong additional security pong NBI doon. Pero marami rin ang nagsasabi, attorney, na bakit ganyan na nagbibigyan ba ito ng special treatment? Bakit kailangan may special na mga gwardiya pa? Actually, hindi yung special treatment. Ang nangyayari ho kasi may mga control gates doon. Ang sinisigurado lang ho natin, wala akong makalapit na ibang mga detainee papunta doon sa selda nila. Kung ano po yung treatment sa other detainees sa PDL po, parehas din po. Ang na-request lang namin is mag-keep up ng security papunta po doon sa selda. Pero dahil sa ganun nga sa continuing threat sa palagay ni Madriaga, siya mismo restricted yung movement. Hindi na rin ho siya nakakagala na katulad nung dati. Wala ko nung maging issue to. Pero pinapayagan pa rin po ba siyang tumanggap ng mga dala kung kamag-anak po niya? Abogado lang. Yes. Opo, nakakadala din ng kamag-anak at mga lawyers, pero sa kamag-anak po, very, very limited yung pagdalaw nila doon. Sa mga lawyers po, pag umatin kami ron during the meeting, meron din ng security sa paligid namin for safety precaution lang po. How likely, attorney, yung isinusulong ng ilang mga kongresista na ilipat na lang ng custody sa house si Ginoong Ramil para nga na po mas safe, mas secured, at least nasa loob na ng premises ng Kamara yung kanyang seguridad? Initially, may ganung mga motion na i-take custody siya. Pero during the hearing yung unang pagdinig po, dilimit na lang ni Congressman Cheljoc na yung request na beef up security during the detention and yung transport. So wala pa po kami nare-receive na another motion for the House to take physical custody po. Yun po ang latest namin. Sa bagay, mahirap din kasi manghimasok ang legislative sa proseso Sa court proceeding ng court proceeding. Any movement po ng PDL, especially sa kanyang mga kaso,
talagang with permission from the court po yan. Attorney, sa pag-uusap niyo po kay Madriaga, siya po ba ay naninindigan hanggang sa ngayon yung sa kanyang sinabi, sa kanyang sinumpaang salaysay? Kasi di ba, Christian, may mga ganyan na lumalabas, tapos biglang ay magre-recut. Pero ano po ang basa ninyo? Magre-recut ba yan? O talagang paninindigan niya yung kanyang unang pahayag? Sa uling pag-uusap po namin noong March 28, halos 4 na oras yun. Tuloy po, paninindigan niya yung salaysay po niya kahit na may mga dumarating na mga paninira, yung mga kasong pinapay sa kanya. Sabi niya, sinumpang salaysay ang paninindigan daw po niya. Okay. It's good to hear, ha? Hindi siya magta-tumbling kasi mukhang uso ngayon ng tumbling, eh. By the way, thank you, kay Bilog from New Zealand for supporting the BAT team. At also pala, today pala, paalis sana kami. Ito na sana yun today. Paalis sana kami sa mga Balkan countries na hindi pa namin nabisita kasi nabisita na namin yung Estonia, Riga, Latvia, Poland, Czech Republic, yung mga dating Soviet states. Today sana magsimula yung bakasyon namin to Romania para bisitahin yung Bran Castle ng lolo kong si Dracula. Sa Romania, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania, North Macedonia, and Bulgaria. Pero wala. Natakot si Mrs. Baka ma-stranded kami lalo na sa Dubai kung mag-stop over kami dyan. Pero okay lang. Siguro God's will. Na andito tayo. Andito tayo for the historic April 14 simula ng hearing ni Sara. Sana kalagitnaan niya ng kasi almost 15 days yung tour namin, 7 countries. So okay lang. Sige lang. Na-move to September sana okay na. Pero sige lang. Kuwan muna. For God and country, for inang bayan muna bago bakasyon. Kuwan muna. Let us serve the country the best we could through vlogging. And thank you sa mga sumusuporta in my quest, in my advocacy, by sharing this vlog, by liking this vlog, by commenting on this vlog, and by referring this vlog to friends and relatives, and by supporting the BAT team. Tulad ng ginawa ni Kay Bilog from New Zealand today. Mucho y mas gracias. Sige, tuloy tayo. So eto na nakaka-excite. Kuwanda ito. Yun, wala sila Sara pero isasampal ni Madriaga na mga ebidensya itong si Sara. Sabi niya meron siya 3 telepon na andon siguro yung mga communication, tawag-tawag nila. Kaso lang, nung nahuli siya sa imbentong kaso na kidnapping na ginawa na ipinaylan ni Harry Roque, nakuha sa kanya yung mga cellphone niya at nandun ata sa nakadeposit sa Regional Trial Court. Sana masupe na rin yun ng House yung 3 cellphone na yun. Baka maraming incriminating evidence doon. Sige, tuloy tayo. So tayo mag-aabang na tayo. Kailan po, attorney, haharap? April 14 po, 10 o'clock ang subpoena. Ang notice na padala po siya doon sa House po. At sa pagpunta po ni Ginoong Ramil, siya po ba ay pagsasalitain at kakasyonin, tatanungin din po ng panel, is he compelled to speak then? Naman! Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Actually, ang alam kong purpose ng pagpapatawag yan is para matanong siya, ma-affirm kung voluntary yung pinirmahan yung salaysay niya, kung totoong salaysay niya. Pero
Siyempre, we're expecting the worst na baka may magtanong ng mga lawmakers, members ng committee tungkol sa content ng kanyang affidavit. So, alam na po niya na nasabi namin sa kanya na yung affidavit mo gagamitin sa impeachment. So, prepared naman po siyang matanong dyan. Wala naman daw siyang tinatago niya. At kaya yun! mga salisay niya po. Abangan na lang po natin sa April. Pero meron ba siyang hawak ng mga ebidensya na kailangan niyang dalhin? Wala pa. Meron po. Ang Meron. mangyayari po niyan, magdadala po kami ng mga ebidensya na makakalap namin hanggang Yun, magdadala sila ng maraming ebidensya, mga April 13. Kung meron kami mapiprint na mga photos, mga text messages, gagawin po namin. Para lang po maging ready kami kung may pagtatanong po. Okay. Photos, text messages, at saka screen grab ng mga Zoom calls nila ni Sara Duterte. Abangan na natin. Opo, maraming salamat. Abangan na lang po namin sa April 14. Thank you po at mag-ingat. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you, Chris. Si Atty. So ilan araw lang yan, ha? Sana safe by to testify si Madriaga next week. So as we said earlier, itong si Madriaga, he is nung nag-issue ng House ng supena sa kanya, the House took note of the fact na nakatrabaho niya sa opisina ni Sara Duterte, sa Office of the Vice President, at siya yung isa sa mga nagtayo nitong Vice Presidential Security and Protection Group, BPSPG. At between year 2022 and 2023, tumanggap siya from the Office of the Vice President at Department of Education confidential funds coming from BPSPG head Colonel Raymond Lachica. Raymond Lachica. And dineliver niya ito sa mga di umano'y mga operators rin ni Sara Duterte. At according sa affidavit niya, isa sa mga deliveries amounting to 33 to 35 million in cash placed in 4 duffel bags. O kung si Sara, duffel bags. Kung sila Romualdez daw, maleta. At si Saldico. At isa daw sa mga bag nito ay iniwan sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Yun. So, sa Monday, malalaman natin more details on this, lalo na when Madriaga will be subjected to intense questioning dahil clarificatory hearing pa naman ito. Hindi pa ito trial, pero ang purpose nitong hearing na ito is to establish kung yung kasi isinama itong claim ni affidavit ni Madriaga sa articles of impeachment. So gusto lang tiyakin ng Justice Committee na bago nila ito i-forward to the plenary for approval by 1/3 votes para maiakyat na ito sa Senado, gusto nila tiyakin na talagang may ebidensya, may sapat na ebidensya. Hindi pa ito matik na i-endorse na nila sa plenary. Titingnan muna nila kung may sapat na ebidensya. Kung wala, sabi nga ni Congresswoman Jinky Luistro, sayang, hindi umattend si Sara. Kasi kung umattend, baka may chance pa na itatrash can namin itong impeachment complaint dahil kulang ang ebidensya o walang ebidensya. At isa na, mapapalakas sa ebidensya itong si Ramil Madriaga. So yan, very exciting. Ilang araw na lang to be approaching that day. So sige, we will be covering that live as usual. So thank you very much everyone for watching. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. And we'll be giving you more updates in the coming days. Thank you very much for joining me in this vlog. Happy lunch to all.
Sa mga walang lunch, good luck na better luck next time na lang. Sa mga kumakain abroad, enjoy your breakfast, enjoy